Isang napakalaking development ang gumising sa buong defense community ng Pilipinas, isang balitang matagal nang hinihintay, matagal nang pinapangarap, at ngayon, ay lumiliwanag pa ito ng tuluyan. Ayon sa Yonhap News Agency, ang Pilipinas, ay kabilang sa mga bansang inaasahang makakatanggap, ng KF-21 Boramae, ang next generation fighter aircraft ng South Korea. Dahil matagal ng partner ang Pilipinas ng KAI, at kasalukuyang gumagamit ng FA-50, natural lamang na ang bansa, ay mapasama sa listahan ng potensyal na operators, ng KF-21. At heto na nga, ayon sa kanila, inaasahang ang agreement para sa KF-21PH Boramae, ay mapipirmahan pagsapit ng 2026. Ayon sa Defense Industry Reports, may inaasahang Memorandum of Understanding, sa unang bahagi ng 2026. Bagamat hindi pa ito isang contract deal, ngunit ang MOU na ito, ang magsisilbing unang hakbang, ang pundasyon ng mas formal at mas detalyadong kontrata, na maaaring maisakatuparan sa first quarter hanggang first half ng 2026, kung magiging mabilis ang negosasyon. Kung matutuloy ito, isa itong historical leap para sa Philippine Air Force. Mula sa upgraded FA-50, hanggang sa posibleng pagdating ng KF-21 Boramae, malinaw ang direksyon ng bansa, isang mas moderno, mas may kakayahan, at mas credible na air defense force. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon natin ng mga advanced multi-role aircrafts. Ito ay tungkol sa pagkakaroon natin ng tunay na lakas sa pag-neutralize ng mga hostile aircraft, na pumapasok sa ating airspace. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng ating kasarinlan, at sa kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nitong himpapawid. Kasabay nito, pinatitibay rin ito ang strategic partnership ng Pilipinas at South Korea, isang relasyon na patuloy na lumalalim, hindi lamang sa depensa at seguridad, kundi pati na sa mga teknolohiyang malilipat sa ating bansa, na sa kasalukuyan ay nagtatanim pa ng mga kaalaman, upang pagdating ng panahon, ay makakatayo na tayo sa sarili nating mga paa, at di na natin kailangan ang tulong mula sa labas. Ang tanong ngayon, ay hindi na kung mangyayari ba ito, kundi gaano kalaki ang magiging epekto nito, sa hinaharap ng Philippine Air Force. Isang bagay ang sigurado, papasok na ang Pilipinas sa bagong yugto ng air power, at ang kalangitan ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. At heto ang mas matinding update sa power ng ating Air Force. Kung noon ay pinag-uusapan lamang ito, ngayon ay isa na itong ganap na mangyayari. Opisyal nang inanunsyo ng Korea Aerospace Industries, na napirmahan na ang kontrata, kasama ang Department of National Defense ng Pilipinas, para sa performance upgrade, ng 11 aktibong FA-50 ng Philippine Air Force. Ang programang ito, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang, $64 million, at isa itong malinaw na patunay, na tuloy-tuloy at seryoso ang modernisasyon, ng ating air defense. Ang upgrade na ito, ay hindi biglaan. Sa katunayan, taon ang inabot bago ito umusad. Maraming beses itong napag-usapan, maraming beses ring muntik na maantala. Ngunit sa kabila ng lahat, umabot tayo sa puntong ito, kung saan ang FA-50, ay hindi na lamang pansamantalang solusyon, kundi isang platform, na unti-unting hinuhubog, upang maging ganap, na multi-role combat aircraft. Noong 2023 pa lamang, ipinakita na ng KAI, ang kanilang vision, para sa future ng FA-50, sa isang event ng Philippine Air Force. Isang slide presentation, ang tumatak sa marami, isang malinaw at detalyadong roadmap, na nagpapakita, ng iba't ibang blocks ng upgrades. Bawat block, ay kumakatawan sa isang hakbang, patungo sa mas malakas, mas matatag, at mas modernong FA-50. Simulan natin sa Block 50. Ito ang pundasyon ng lahat, at ito ay completed na. Sa Block 50, isinama ang Sniper Advanced Targeting Pod, isang high-end system na nagbibigay ng kakayahan sa piloto na makakita, makakilala, at makapag-target ng kalaban ng may napakataas na accuracy, kahit sa malalayong distansya. Ang upgrades na ito noon sa ating mga FA-50, ay naging sentro sa mga usap-usapan sa mga defense page. Kasabay nito, ang integration ng GBU-12 laser-guided bombs, ay nagbigay sa ating mga FA-50 noon, ng tunay na precision strike capability.
Ibig sabihin, bawat bomba ay hindi basta ibinabagsak, ito ay ginagabayan, eksakto, at may mataas na posibilidad na tama ang target sa unang attempt pa lamang. Sunod naman ang Block 60, na kasalukuyang isinasagawa. Dito mas lalong lumalawak ang kakayahan ng FA-50. Ang pangunahing layunin ng block na ito, ay palawigan ang operational range, at mission endurance. Sa pamamagitan ng air-to-air refueling capability, ang FA-50, ay hindi na kailangang umasa lamang, sa internal fuel nito. Maaari na itong mag-refuel, habang nasa ere, na isang napakalaking bentahe, sa real-world operations. Dagdag pa rito, ang 300 galon na external fuel tanks, na nagbibigay ng mas mahabang oras ng paglipad, at mas malawak na coverage. Mas matagal sa himpapawid, mas malayo ang mararating, mas handa sa anumang contingency. At ngayon, narito ang inaabangan ng marami, ang Block 70, na kasalukuyan pang binubuo, ngunit puno ng potensyal. Ito ang yugto kung saan tunay na umangat ang FA-50 sa bagong level. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng Block 70, ay ang AESA radar. Ang AESA o Active Electronically Scanned Array Radar, ay mas mabilis, mas accurate, at mas resistant sa electronic warfare. Kaya nitong mag-track ng maraming target, ng sabay-sabay, at magbigay ng mas malinaw, na situational awareness sa piloto. Kasama rin sa Block 70, ang High of-Bore Sight capability, na napakahalaga sa air-to-air combat. Ibig sabihin nito, kahit hindi direktang nakatapat ang eroplano sa kalaban, maaari pa ring mag-lock at umatake, gamit ang advanced missiles. Dagdag pa rito ang Radar Warning Receiver at Countermeasure Dispensing System, na nagbibigay proteksyon, laban sa incoming threats, tulad ng radar-guided at infrared-guided missiles. Mas survivable, mas lethal, at mas handa sa modernong labanan. Kaya kung ikukumpara natin ang FA-50 sa mga common carrier-based fighter aircraft ng China, halimbawa na lamang ang kanilang J-15 multi-role fighters, masasabi nating malaki ang kalamangan ng Phantom Strike radar ng latest upgrade na FA-50, kumpara sa Type 1493 radar ng J-15 ng China. Ang FA-50 ay electronically scanned radar habang mechanically scanned radar ang sa J-15. Mas susceptible ang J-15 sa electronic jam, kumpara sa electronically scanned radar ng FA-50, na napaka-superior pagdating sa electronics jamming, lalo na sa range and target detection. Ang FA-50 ay maaring ang unang makakakita sa J-15, bago ito makakakita sa FA-50. Kaya ang upgrade contract na ito ng ating FA-50, ay ang isa sa inaabangan at pinakahihintay ng ating Air Force. Hindi lamang ito tungkol sa lakas ng armas, ito rin ay tungkol sa connectivity. Palalakasin ng upgrades ang network-based interoperability, na magiging seamless na ang mga joint mission or joint operations sa pagitan ng ating Air Force at Air Force ng ating mga kaalyado. Ito rin ay magbibigay daan sa mas epektibong joint operations, kasama ang hukbong dagat, hukbong lupa, at maging mga allied forces. Ibig sabihin, mas integrated na ang ating mga FA-50 sa mga eroplano ng ating mga kaalyado, tulad ng Amerika at Japan, at mga bansa sa Europa.